Isa sa karapatan ng mga bata ang mabigyan ng sapat na kalinga at pagmamahal ng kanilang mga magulang. Pero may ilang mga bata na musmus pa lang napagkaitan na ng karapatang ito. Nakilala ko sina Belle at Peter, di nila tunay na pangalan. Sila ang mga batang lumaking malayo sa piling ng kanilang mga magulang. Ang kanilang mga ina, mga PDL o Persons Deprived of Liberty. 5 taong gulang lamang si Belle nang dalhin siya sa shelter na ito. Dinala siya rito matapos makulong ang kanyang inang itatago natin sa pangalang Joanne. Ilang years ka na dito sa POC? 5 po. 5 years. Natatandaan mo pa ba yung araw na dinala ka dito? Ano po, pagkatapos po ng birthday ko, dinala na po ako dito. Nasakit po kasi kasi po dati na kaya po natatakot ako na mawala si mami. Kasi po si Mala, bata po ko, sila po nilolo ni mami, pati yung si kuya po yung nag-aalaga sa akin. ang POCCH o Philippine Outreach Center Children's Home ay isang accredited NGO ng DSWD. Kumakalinga sila sa mga batang inabandona o di kaya'y nawalay sa magulang. 6 na taon na sa shelter na ito si Belle. 6 na taon na siyang malayo sa inang nakakulong sa piitan. Sa isang banda, maswerte na rin si Belle dahil kahit papano, nakilala at nakasama pa niya ang kanyang ina bago ito nakulong. May mga bata kasi na pagkatapos isilang sa loob ng kulungan, hinihiwalay na agad sa magulang. Dalawang oras, ganito lang kaikli ang panahong nakasama ni Peter ang kanyang ina. Nung pinanganak ka sa loob mismo ng kulungan, tapos doon ka ba hanggang lumaki ka? Hindi. Hindi. Ano nangyari? 2 hours po. 2 2 hours old lang po ako dun sa kulungan. Tapos, tiniretso po ako dito. Kasi po, abang nag-ministry yung POC, nakita po ako dun. Tapos, dinala po. So, nung nagkaroon ka na ng muwang at natuto ka ng magsalita, hindi mo nakasama ang mama mo? It was a case of his mother being pregnant when she went into jail. Yeah. And I think his father was also in prison at the same time. Did have older siblings, but they were not in a position to help. There was nobody. 15 taong gulang na ngayon si Peter. Sa kanyang paglaki, halos wala siyang alaala ng kanyang ina. 15 taong nakulong para sa kasong drugs ang ina ni Peter na itatago natin sa pangalang Esther. Wala akong kamag-anak dito. Ayaw ko rin naman ipaalam sa mga kapatid ko, magulang ko. Kaya akala nila patay na ako Kasi pinatubo pa lang, akala nila patay na ako. Ang akala noon ni Esther, hindi na niya muling makikita ang anak. Pero sa kabutihang palad, binisita siya ng mga social worker kasama si Peter. Noong 2018, dininig ang kanyang mga panalangin. Nakalaya si Esther. Binalikan niya ang anak, pero hindi siya pinayagang makuha agad si Peter hanggat hindi pa maayos ang kanyang buhay sa labas. Ngayong taon, inaprubahan na ang Parental Capability Assessment Report o PCAR ni Esther. Anumang oras, pwede na niyang makasamang muli si Peter. Handang-handa akong pagsisikapin ko. Ano man makakaya ko. So, siya na lang naging buhay ko. Lumaya. Iisip ko na lang na katabi ko yung mga anak ko, gigising ako, katabi ko yung mga anak ko. Mabuo na kami para maging pamilya ulit kami na kahit wala silang tatay, kahit kami lang, at least meron na akong masasabing pamilyang mabubuo ko paglaya ko. Si Peter at Belle ay dalawa lamang sa mga batang napilitang mawalay sa ina
dahil sa pagkakakulong ng mga magulang. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, mahigit 1,000 babaeng buntis ang nakakulong sa kanilang mga pasilidad. Ayon naman sa Correctional Institution for Women, sa ngayon may 2 buntis at 4 na sanggol silang kinakalinga sa loob ng kanilang mother's ward.